pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Sambahin at purihin ang Diyos.
Isayas 65, 1, 8 at 9. Ako'y nakahandang tumugon sa mga hindi nagtatanong sa akin. Ako'y nakahandang matagpuan noong mga naghahanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa isang bansa na hindi tumawag sa pangalan ko. Ganito ang sabi ng Panginoon, kung paanong natatagpuan ang bagong alak sa kumpol at kanilang sinasabi, huwag mong sirain sapagkat diyan ay may pagpapala. Gayon ang gagawin ko alang-alang sa aking mga lingkod at hindi ko sila pupuksaing lahat. At ako'y maglalabas ng mga lahi na mula sa Jacob at mula sa Huda ay may mga tagapagmana ng aking mga bundok. Iyon ay mamanahin ng aking hinirang at ang aking lingkod doon ay maninirahan. Kahit naging masama ang unang bunga, kahit na naging masama ang ating unang bunga, ang Diyos ay naawa sa atin. Nakita niya na tayo ay hindi dapat puksain. Dahil sa kanyang mayamang awa at malaking pag-ibig, tayo ng mga patay sa kasalanan ay binuhay niya kay Kristo. Sa biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi kaloob ng Diyos. Sapagkat tayo'y kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Awit 3:1-5. Panginoon, ang mga kaaway ko ay dumarami. Ang tumitindig laban sa akin ay marami. Marami ang nagsasabi tungkol sa aking kaluluwa, walang tulong mula sa Diyos para sa Kanya. Ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo. Ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Ako'y nahiga at natulog, ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang salita ay malapit sa iyo, nasa iyong bibig at sa iyong puso. Ito ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. Sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso ang tao'y nananampalataya kaya't itinuring na ganap, at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapahayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay hindi malalagay sa kahihiyan. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo at Griego, sapagkat ang Panginoon ay siya ring Panginoon ng lahat, at siya'y mapagbigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Galatia 3:23 at 24, 4-7. Bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautusan, hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. Kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkop bilang mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak, at kung anak ay tagapagbana.
Tinubos mula sa sumpa. Ang lahat na umaasa sa mga gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat isang hindi sumusunod sa lahat ng bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang kay Kristo Jesus ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga Hentil, upang ating tanggapin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhati namang kasama niya. Lucas 8:27-30-33. Pagbaba ni Jesus sa Gadara, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng damit at hindi tumitira sa bahay kundi sa mga libigan. Tinanong siya ni Jesus, "Anong pangalan mo?" At sinabi niya, "Lehiyon," sapagkat maraming demonyo ang pumasok sa kanya. Sila ay nakiusap sa kanya na huwag silang utusang bumalik sa di matarok na kalaliman. At may isang kawan ng maraming baboy na nanginginain sa burol. Nakiusap sila sa kanya na hayaan silang pumasok sa mga ito, at sila'y pinayagan niya. Pagkatapos ay lumabas ang mga demonyo sa tao at pumasok sa mga baboy, at ang kawan ay dumaluhong sa bangin patungo sa lawa at nalunod. Kahit pinadahanan ng maraming demonyo. Kahit ang Gadareno ay pinadahanan ng libu-libong demonyo, siya ay pinalaya ng Panginoong Hesus. Mahalaga sa Ama ang kahit isang makasalanan na maligtas. Ang Panginoong Hesus ay nakisama sa mga makasalanan. Sinabi niya, "Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon, ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan? O sinong babae na may 10 pirasong pilak na kung mawalan siya ng 1 piraso, ay hindi ba magsisindi ng 1 ilawan at magwawalis ng bahay at naghahanap na mabuti hanggang ito'y matagpuan niya? Sinasabi ko sa inyo, may kagalakan sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi." Naging saksi ni Kristo. Nakiusap ang lalaking pinalaya sa mga demonyo na siya ay sumama kay Jesus. Subalit siya'y pinaalis niya na sinasabi, "Bumalik ka sa iyong bahay at isalaysay mo ang lahat ng mga ginawa ng Diyos para sa iyo." At siya'y umalis na pinahahayag sa buong lungsod ang lahat ng mga ginawa ni Jesus sa kanya. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas,
Tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.